Early question lang to sa inyo guys ha. Everyone is saying na sentro ang kailangan. Give me 2 centers do you think na dapat i-pursue ng Lakers in order for them to be much more formidable the next season? 2 centers. Sagot ko si Mark Williams or si Walker Kessler. Kessler, the leading shot blocker. Kasi kailangan nila ng shot blocker eh. Kailangan nila ng protector eh. And si Williams kasi, ang main concern ko lang kay Mark Williams, injured prone to eh. So, mas safe ako kay Kessler. Kasi si Kessler, marami naman itong laro eh. Kumbaga, nawala lang siya last season. Pero, ang ganda ng kanyang rookie season, pati yung third season niya. Remember, he had a career high 8 blocks. Jonathan Isaac, hindi naman center si Jonathan Isaac. Small forward yan eh. Power forward. Matangkad lang. Matangkad lang, pero hindi mo kailangan ng big. Ang kailangan mo legit big. I'll go for Kessler. Okay. Ako naman, Sir Pao. For me, ang kailangan nila yung Stewart ng Pistons. Yung mga ganong klase. Stewart. Okay, Mitchell Robinson. Pwede. Okay, Mitchell Robinson. Kung kailan ba sila ulit nag-champion, diba? Remember 2020. Yung tipong mga ala Dwight Howard na kahit walang pakialam sa score. Baga, defensive minded. May nag-post dito, Donovan Clingan. Pare, aasikasuhin niya ng Portland niya si Clingan. Siya ang dapat magiging priority. Kung gusto niyo, kunin niyo na si DeAndre Ayton eh. Hindi. Kaya ako pinili kasi gusto ko yung Isaiah Stewart. Interesting ako doon. Kasi, yes, correct. Bully yun eh. Pero meron pa isang player. May history sa ni LeBron nun. Robert Williams III. Si Time Lord. Yan ang kailangan ko. Undersized pero napakagaling sa shot blocking. Pero Mark, I like Isaiah Stewart. I like that guy. Yun yung pumalag kay LeBron, di ba? Last few years, talagang makikita. Yeah. Pero I think I like the idea. I like the idea, without mentioning names, I like the idea of a center that is focused on giving Luka Doncic a second chance, which means rebounding the ball, doing the dirty stuff, and giving some points every now and then. Yung mga, yan nga, tama, yung mga Stewart, yung mga malalakas sa rebound tsaka sa defense. Yun ang kailangan nila. Tsaka can accept love kasi 'di ba mahilig din mag-love si Luka. So feeling ko nga baka pwede pa nila i-pursue si Gafford. Actually, pwede si Gafford. Parang Looney, Sir Pao. Parang pwede nilang habulin yung si Daniel Gafford. Pwede yan. Total, close naman sila. Ituloy na nila. Baka pwede. Basta for me kasi it's more of Kessler. Kessler lang talaga yung main target ko dyan eh. Pero yung Isaiah Stewart, o nga naman. Bakit hindi? Kasi kaso malabo yun. Ngayon. Medyo yan. Developing ang Detroit eh. I-develop pa yan ng Detroit. Developing ang Detroit eh. So ang pinaka-possible dyan, yung mga teams na gustong magbago. Yan, yung mga Kessler, yung mga nasa baba na team ng konti ang pwedeng kasi wala namang ibibigay ang Lakers eh. Si Kinect lang eh. Malamang i-trade na yan kasi hindi na rin maganda yung feeling na sinuka ka na, nilunok ka na uli. Saka tutuusin, ito sasagutin ko si Hyper Blitz. Bakit? Nagagalingan ba kayo kay Darvin Ham? Sus Mariosep. Alam mo kung anong dahilan kung bakit nung umabot ng Lakers sa West Finals? Simple lang. Si Anthony Davis. Yun lang yun. Naging okay si Anthony Davis. Kaya ayun. Diba? Pero naging eng-eng siya against Jokic noong 2023. Kaya huwag niyo sabihin, Darvin Ham is better. Ang masasabi ko lang, natsambahan lang ni Darvin Ham because meron kang LeBron, meron kang AD. Ganun lang kasimple. Ay, paano ko yan din ang sabihin nila kay JJ Redick? Meron siya LeBron, tsaka Luka, tsaka Anthony Davis din naman. I mean, it's not your fault if you have that materials. You're expected. Hindi siya magaling kung hindi siya nakapasok sa Western Finals. Kung may material na siyang ganyan, di ba niya napasok? Kasi it's a matter of yun eh. Kung yung sistema eh.
ano yung sistemang hinati ni, ni Darvin Ham? Eh, buti pa They nga were si able to Tyrone. reach a certain point in Ay, a certain achievement. buti pa nga si buti pa nga si Tyrone Lue eh. Di ba dapat, coach ni Lebron yan dati, pero tingnan mo, na-develop niya yung sarili niya bilang magaling na coach na nasa Clippers siya. O, di ba? Well, again, iba naman yung natin, na opinion natin sa mga coach. Alam na naman natin yan sa local pa lang. Hindi, gusto lang sagutin si Hyperblitz. Ito sasabihin ko, si Darvin Ham, magaling na coach dahil mayroon kang magaling na player. Pero sasabihin ko, wala naman sistema yan si Ham eh. Ano ka, hilo?